Now, paano ba maligtas ang isang tao? Kailangan pa ba natin gumawa ng good works para maligtas? Actually, the Bible is clearly say na naligtas tayo hindi dahil sa good works, kundi dahil sa faith natin kay Jesus. Ang daming passage dito sa Bible na nagsasabing naligtas tayo hindi dahil sa good works, kundi dahil sa faith alone. Faith alone can save us. Example yan is sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For you have been saved by grace through faith in Jesus, not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest you should boast. Diba? Nakalagay na dun sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na naligtas tayo hindi dahil sa good works, kundi dahil sa faith natin kay Jesus. And sobrang dami pa. Example dito sa Romans. Sa din dito na naligtas tayo. Naligtas tayo dahil lang sa faith natin kay Jesus. Dahil kay Jesus, tayo maliligtas. At yung good works, ano lang yun? Yun bali yung purpose natin. Sa pinakauna pa lang, sa simula pa lang ng mundo, ginawa tayo ng Panginoon, ng Diyos, na for doing good works. Yan yung purpose. Yan yung original purpose natin, to do good works. Pero dahil sa kasalanan, nasira yung purpose na yon. Pero dahil sa ginawa ni Jesus na ibalik yung purpose na yon by Him dying on the cross para mapatawad tayo sa mga kasalanan natin at para ma-reconcile tayo balik sa Diyos Ama. Kaya ngayon, ano bang kailangan natin gawin para maligtas? Gagawa pa tayo ng good works? Hindi na. Ang kailangan natin gawin, una, we must acknowledge ourselves na tayong lahat ay nagkasala. Acknowledge natin sarili natin na tayong lahat nagkasala at ang Diyos ay perfect. Kasi nga, sabi nga sa Bible, for the wages of sin is death. At dahil sa kasalanan natin, mamamatay tayo. Pero dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cross, siya mismo yung namatay doon sa cross para tayo mapatawad at nabuhay siya muli ikatlong araw para pagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya dahil doon, may chance na tayong maligtas, hindi dahil sa good works, kundi dahil sa faith natin kay Jesus na siya mismo yung nagbayad sa mga kasalanan natin. Ngayon, in order to be saved, acknowledge na tayong lahat ay nagkasala. Kilalanin natin sarili natin na tayong lahat ay nagkasala. Kilalanin natin yung sarili natin na nagkasala tayo against a holy God. Okay? Nagkasala tayo against sa Diyos na makapangyarihan. At after natin na kilalanin natin sarili natin, after natin gumawa ng pag-acknowledge sa sarili natin na makasalanan pala ako, after that, confess your sins. Yung pag-confess mo ng sins mo o ng kasalanan mo, it's acknowledging that you are just a dust, or like you're surrendering your sins to God. Binibigay mo lahat yung kasalanan mo sa Diyos at inaalaw mo si God na siya mismo yung maglinis sa'yo. Right? Surrendering your sins is the second step. Kasi kung hindi mo yan i-surrender, ano yung lilinisin ni God? Wala, di ba? Surrender first your sins to God. Sabihin mo na ikaw nakasala. Nanood ka ba ng mga malalaswang mga videos yan? Naging disrespectful ka ba? Lahat ng klase ng kasalanan na ginawa mo. So,
sabihin mo agad yan, sabihin mo lahat yan sa Panginoon, isurrender mo yan sa Diyos. And then, ikatlo, believe. Maniwala ka na lahat ng sinabi mo o lahat ng kinonfess mo, yung mga kasalanan na binigay mo o sinoko mo sa Panginoon, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na. Believe that you are forgiven. Believe on what Jesus did on the cross, na siya mismo yung nagbayad dun sa cross para tayo mapatawad. Just believe. Believe na after you confess your sins, napatawad na yun. Dahil sa ginawa doon ni Jesus doon sa cross. Okay? Now, after natin ginawa nun, kung totoo mo talagang kung totoo ka talagang naniwala na ligtas ka na dahil doon sa ginawa ni Jesus doon sa cross, kung totoo yung pagtanggap mo or like kung totoo yung faith mo kay Jesus na talagang naniwala ka na si Jesus lang makakapagligtas sa iyo at naligtas ka lang dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cross, ligtas ka na. Yes. No doubt. Ligtas ka na. Kung totoo kang naniwala na si Jesus niligtas ka na doon sa cross at lahat ng kasalanan mo pinatawad na, kung totoo kang naniwala, ligtas ka na. Ngayon, dahil ligtas ka na, pwede ka nang lumakad sa purpose mo. Just like I said kanina, na yung good works is yun yung purpose natin. Yun yung dinesign sa atin ng Panginoon na gawin natin. Pero hindi yun yung makakapagligtas sa atin, yung good works, hindi yung good works is yun lang yung purpose natin. At dahil nga napatawad na tayo sa kasalanan natin kasi naniwala tayo na si Jesus pinatawad niya na tayo, pwede na tayong lumakad sa purpose natin, which is by doing good, living holy. Kasi, di ba? Yung pagbasa mo ng Bible, yung pagdasal mo, yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, you're not doing that para maligtas ka. You're doing that because you are already saved. Diba? Sabi nga dito sa Romans, wait lang dito sa Romans chapter 4 verse 13. Wait lang. So yun nga, sorry sa ngayon, yung paggawa mo ng good works, yan lang yung purpose mo. Purpose mo yan. Hindi yan para maligtas ka, kundi yan yung purpose mo. Na dahil nga naligtas ka na dahil sa faith mo kay Jesus, dahil doon sa ginawa ni Jesus doon sa cross, ligtas ka na. Ngayon, dahil sa ligtas ka na, ang gagawin mo next is lalakad ka na sa purpose mo, which is doing good works, living holy, and obeying the will of God. Diba? So again, summarize ko lang na in order for you to be saved, just acknowledge that you are a sinner, confess your sins to God, surrender your sins, your transgressions to God, confess mo lang yan kay God, and then believe na lahat ng iyon ay napatawad na. And then after that, you are saved. At dahil nga ligtas ka na, pwede ka nang lumakad sa purpose mo, which is doing good works. Again, your good works is just a purpose. Your purpose is to do good works. Good works cannot save you. It's only a purpose. Okay? So yun lang. Amen.